Dahil wala naman akong ibang dalang damit, ay pinili ko na lang suotin ang dress na natitira sa dala ko. It was a skin-tight red dress that hugs me in all the right place. Hindi rin ito lalampas sa aking tuhod, habang bumagay naman sa klima ang manipis na strap nito sa aking balikat. Ilang pahid ng blush on at lipstick ay nakontento na ako. Itinaas ko ang buhok ko in a high ponytail, at hinayaan ang ilang detalyeng bumagsak sa gilid ng aking mukha at batok. I might not look like my usual me, gaya ng paglalagay ng alahas, pagsusuot ng mamahaling damit, at mga branded bags and shoes. But I love the way I look today, malayo sa kung sino ako noon. Matapos makontento ay lumabas ako ng silid para hanapin si Gab. Napansin ko ito na nasa may balkonahe, at may kausap sa kanyang cellphone. Naudlot ang sanay paglapit ko nang mapansin kong tila nakikipagtalo ito sa kausap. I have a conference meeting here today, at hindi ako siguradong makakauwi ngayong gabi. He combed back his hair and shook his head frustratedly, habang nakikinig sa kausap. You're just being paranoid, Alessandra, he says, shaking his head again. Tumalikod ito para ilapat ang isang kamay sa barandilya. Ilang segundong nakinig sa kausap bago ko mapansin ang pagbuntong hininga nito. Alright, I'll be home tonight, yes. I promise, he softly said and lowered his head down. Okay, bye. Narinig kong napamura ito matapos ibaba ang tawag. Huli na para umatras, dahil lumingon na ito sa banda ko. I swallowed hard and awkwardly stepped back. His dark eyes locked with mine and his jaw tensed. Pasensya na. Hindi ko sinasadya, ano kasi, bahagya akong nagkamot ng noo at nag-iwas ng tingin dito. Meeting will about to start. I look up at him again and manage a choppy nod. Akala ko ay magagalit ito, ngunit tahimik lamang itong naglakad palapit sa akin. His fingers close around my wrist, and I'm tremble with the soft of his hand, leading my way to the door. Hindi ko mapigil ang isipin, pero malinaw kong narinig na si Alessandra ang kausap nito kanina. Marahil ay may nabanggit na si Mark dito ukol sa namigitan sa amin kagabi. At iyon ang pilit na bumabagabag sa puso ko. Pagbaba namin ng lobby, ay saka lamang ako tila natauhan ng palayain nito ang palapulsohan ko. Gab, a woman in her floral maxi dress and a sun hat was approaching towards us. I cowardly fall my lashes down and step aside. Naramdaman ko ang sandaling pagsulyap sa akin ni Gab, bago harapin ang dumating. Alexa, nice to see you here, Gab. She beamed. Hinubad nito ang suot na sun hat at humalik sa pisngi ng huli. Gab slightly wrapped his hand around her waist, dahilan para tumaas ng bahagya ang kilay ko. Kamusta? Where's your wife, Alessandra? She asked and turns to look at me closely. Kakauwi lang, actually galing kaming gala kahapon. Gab stated. Oh, I see. So you are on a business trip? She asked and looked at me again. Yeah, are you with Gareth? Gab countered, trying his best to stay polite. Yes, we're here for a long week vacation. Masyado na kasi nakaka-stress sa trabaho, kaya nanghingi ako kay Dad ng ilang linggong bakasyon, she said sweetly. Well, I hope you enjoy staying here. Ikamusta mo na lang ako kay Gareth. Tumango ito matapos ay sumulyap sa gawi ko, at sinipat ako ng tingin. My secretary Alora, pakilala nito sa akin. Tumango lamang ito sa akin. Matapos ay humarap muli kay Gab. So paano mauna na ako, see you around. Humalik itong muli sa pisngi ni Gab. At iwanan ako ng isang tinging alanganin bago umalis. Doon lamang ako nakahinga ng maayos, nang tuluyan na itong pumasok ng elevator. She's Alessandra's cousin, tukoy dito ni Gab sa huli. He saw the shock register on my face before I could hide it. Agad din akong binalot ng kakaibang kaba dahil sa nalaman ko. Hindi ko gustong isipin, pero mukhang pinababantayan ni Alessandra ang bawat kilos ni Gab. I gave a nervous glance at him. Aren't you afraid of us getting caught? He chuckled innocently at me. And ignores everything that I just said. Umiling-iling ako dito, this is ridiculous. Ito ba talaga ang balak niya? Ang gawin akong kabit? Oh yes.
Ito naman talaga ang plano ko noong una pa lang, pero hindi ko inaasahang mangyayari nga ito. Don't worry, I take my work very seriously. Alam ni Alexa kung gaano ako kapropesyonal pagdating sa trabaho, he said in a gentle tone, tila may nais ipakahulugan sakin. I nod, gave him a curled lip and casually averted my gaze upon him. Bakit ba hindi ko mapigil ang bigyan ng kahulugan ang mga binibitawan nitong salita? Let's go. Gab covers my hand with his. My breath hitched a little as he starts walking and taking me with him. Unti-unti kong nararamdamang nalulusaw ang puso ko dahil sa mainit nitong palad sakin. Nakayuko lamang ako habang naglalakad kami. I feel so small the way people looked at me. Pakiramdam ko ay ang layo pa rin ng agwat namin pareho, kahit pa magkadaop ng ganito ang aming mga palad. I sneakily glanced at him. He looked like someone that belonged on the cover of a magazine. I can't help but take notice of his lips, and how soft and plump they are. He was far more attractive than I had expected, and I felt I was nothing in comparison. I shrugged everything off and racked my brain. Pinili ko na lang ituon ng pansin sa paglalakad. Diretso kaming pumasok sa isang conference room, kung saan sinalubong kami ng isang lalaking nakasuit. Good afternoon mister, bigkas nito sa mababang boses. Tumango lamang ito bago ako sulyapan. Hans, dalhin mo si Alora sa kabilang silid, utos nito. Yes mister. I'll be back after an hour, he said to me with a thick of promise. Iniwan nito ang mata ko, at bahagyang inayos ang suot na polo at itinaas ng bahagya ang buhok. My mouth parted slightly. I had planned to say something, but my words seemed to left me. Sa huli ay nakita ko ang sariling tumatango. Di ba dapat ay naroon ako dahil ako ang secretary nito? I shook my head down, marahil ay hindi naman talaga ako kailangan sa meeting na iyon, kaya minabuti kong sumama na lang sa nagngangalang Hans. Dinala ako nito sa isang suite, hindi malayo sa conference room. Dito nyo na lang hintayin si Mr. Kung may kailangan kayo, nasa labas lamang ako ng pinto, aniya sakin bago magalang na yumukod. Salamat Hans. Isang ngiti ang binigay ko dito bago ako iwanan. Ngunit naisipan ko muli itong tawagin. Hans. Humarap ito sakin. His eyes and attention were completely on me, but his expression was unreadable. May kailangan po ba kayo? He said without so much immersion. Bakit Mr. lang ang tawag mo kay Gab? I shrugged my shoulder a bit, para iparating na hindi ito masyadong big deal sakin. Napansin kong napalabi ito, ngunit ibinalik muli ang pagkaseryoso ng muka. Iyon po ang gusto niyang itawag namin sa kanya. May iba pa ba kayong kailangan? I slightly pouted my lips. Wala na, sige salamat na lang. Tumango ito sakin bago na tuluyang lumabas ng silid. Naiwan naman ako sa malalim na pag-iisip. Kanina ko pa napapansin na tinatawag siyang ganon ng mga empleyado kanina pa sa Galavaya. Hanggang dito ay ganoon din ang tawag sa kanya ng mga ito. I smell something suspicious here. Yung manager kanina sa gala, at ang mga empleyado nitong ilag akong kausapin, ay hindi normal para sakin. I let out a loud sigh, trying to relieve my confusion. Masyado ko lang sigurong binibigyan ng pansin ang maliliit na bagay, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Sa balkonahe ko na lang mas piniling palipasin ang oras. I sat upon the wooden chair as I overlooked the sea. Mataas pa rin ang sikat ng araw. Siguradong nakakapaso pa sa balat ang magbabad sa beach ngayong oras. Napangiti ako nang maalala ang magkapatid na Zia at Kesha. Gustong-gusto kasi ng mga ito ang beach. Palagi ko silang dinadala doon pag hindi ako busy, at pag wala silang eskwela. I remembered the sweet smile on their face and how bubbly they are, kahit sa simpleng paglalaro lamang sa buhangin ay kontento na sila. Nanghihinayang lang ako, dahil hindi ako nakapag-palm sa mga ito nang umalis ako. Maging ang pag-uusap namin ni Isaiah ay wala pang kasiguruhan, lalo pat nalaman nito ngayong buhay pa ang kanyang kuya. I expelled the tension forming in my chest. Ayokong dumating sa puntong sisihin niya ako sa paglilihim ko kay Gab ng katotohanan. Pumikit ako ng mariin at hinilot ang sentido. Hindi ko man gustong aminin.
Pero ako ang dapat sisihin kung bakit nagkakapatong-patong ng ganito ang problema. Kung sa una pa lang ay inamin ko na ang lahat, hindi sana magdedesisyon sina mom at dad na ipagkasundo ako kay Elwood. Hindi ko na rin sana kinailangan pang magpanggap, at magkunwaring hindi nasasaktan pag nakikita ko ang asawa kong may ayaw na iba. And lastly, there's no need to play the role of a mistress, kahit pa ang katotohanan ay ako ang tunay na asawa. My eyes snapped open as I heard the doors open behind me. Agad akong napatayo ng malinganan kung si Gab ang pumasok. Meeting is done, he said as he closed the door slowly. I simply nod as a response. Wala pang 10 minutong lumilipas, ay tapos na agad ang meeting. Napasinghap ako at binaling ang tingin sa beach. What now? Bulong ko sa sarili, as I overlooked the sea from the distance. Let's go, may pupuntahan pa tayo. Aniya sakin, kaya humarap na ako dito na siyang binuksan naman ang pinto, at hinintay akong makalapit. Where are we going? Hindi ko na napigilan pang tanungin. We'll go sailing the boat, aniya sakin. Napatda ako at hindi agad nakahakbang palapit dito. What the? Kanina lang ay halos mamatay na ako habang nakasakay kami sa yate. Tapos ngayon balak pa niyang sumakay ng boat. Hey, are you alright? He asked softly. My eyes flashed with worry when I turned to Gab. Hindi ko gusto ang ideya niyang pagsakay ng bangka na kami lang dalawa. What's the matter? He asked again. I faced with the pair of eyes that made my soul quiver. Mukhang hindi ko na kailangan pang sabihin, dahil alam kong kita niya sa mukha ko ang pag-aalala. I get it, he says. I gasped heavily and tried to look away but he couldn't let me. He grabbed me by the hand and tilts his head a bit. What made you scared of the water? Tanong nito sa kaunting distansyang meron kami. I should ask you the same question. I said under my cold breath. He didn't say anything, nanatili lamang itong nakatitig sakin, as I slowly shot down myself to his reply. Pinahanda ko na ang speedboat kay Hunts. Mas magandang maglayag ngayon habang manipis pa ang hangin. His voice trailed off, halatang walang balak patulan ang sinabi ko. Bago pa ako makapagprotestang muli, ay hinela na nito ang kamay ko palabas ng suit. Gaya ng sabi nito, naroon na si Hunts na hinihintay ang pagdating namin. Enjoy your day, mister. Naroon na posisyon para isest kayo pagdating nyo. Tumango lamang ito kay Hunts, matapos ay gumawi sa banda ko. Let go. His voice was soft yet filled with so much authority at the same time. Mas mahigit din ang gagap nito sa palad ko, na akala mo ay tangka akong tatakas ngunit hindi naman. My feeling were all over the place. My heart is hammering hard against my chest, beating rapidly. Nasa pampang pa rin ang tingin ko, habang tumatakbo ng mabilis ang speedboat. Wala nang pagkakataon para magbago pa ang isip ko. We're in the middle of the sea. Hindi nga masyadong malakas ang alon, dahil 3:30 pa lang ng hapon. Pero ang isiping wala isa man kaming maaring takbuhan kung may mangyaring masama ang siyang nagbibigay takot sa puso ko. Sinulyapan ko si Gab, ito ang nagmamaneho ng speedboat. Wala akong matandaang marunong itong mag-drive ng bangkang demotor noon. Dahil pulos pagsasakal lamang ang alam kong gawin niya parati. In spite of how tense things are with us, I can't help but to find him ridiculously hot right now. The way how he maneuvered the boat effortlessly. Kung hindi lang nito suot ang sunglasses niya, ay tiyak na hindi ko ito magagawang titigan gaya ngayon. Napapitlag lang ako mula sa pagkakaupo, nang maramdaman kong tumigil ang makina, gayon din ang mabagal na pag-usad ng bangka. Gab, anong nangyari? Bigla ang pagtayo ko mula sa pagkakaupo, dahilan para umuga ang bangka. Nawalan ako ng balanse at napakapit sa braso nito ng mahigpit. Every muscle of my body just froze, when I feel the heat of his hand over my waist. Ayos ka lang, he said as he lowered his head to look at me behind his glasses. My breath immediately gets caught in my throat, after I realize what I just did. Anong nangyari? I simply moved away from him to gather myself. Bahagya kong inayos ang ilang hibla ng buhok kong tinatangay ng mumunting hangin, at bahagyang nagtanggal ng bikig sa lalamunan. I think we're running out of gas,
he said calmly. Sinubukan nitong e-start muli ang makina, ngunit ayaw nang bumukas. What? Are you kidding me? Tumaas na ang boses ko dito. I dumped my bag on the floor, and thought frustratedly. Unti-unti kong nararamdaman ang panginginig ng mga tuhod ko at kalamnan, dahil sa nerbiyos. Naglakad ito para tunguhin ang likurang bahagi ng bangka, habang ako ay hinilamos ang mukha sa dalawang palad. Sandali pa ay narinig ko na ang paa nitong pabalik. Nag-overheat yung motor, he looks completely impassive as he pulled down his sunglasses. I blew out a deep breath. Mariin ko ding kinagat ang ibabang labi ko bago tumayo. This is all your fault, hindi na tayo dapat tumuloy, or you should check the gas and the engine first, before we go to that island. I angrily said. Gab crossed his arms over his bare chest, before a grin crept onto his face. Are you scolding me? He shot back. Napalunok ako. No, I was just really nervous. Alright, my voice doesn't come out as strong like I had been earlier. Bumalik akong muli sa pagkakaupo na walang tumatakbo sa isip, kundi ang pwedeng kahinatnan ng biyahe naming ito. I do appreciate if you didn't take all your frustration out on me, he said in his baritone voice. Tumalikod ito sa akin na wala akong nasabi isa man. Pansin kong dinukot nito sa kanyang bulsa ang cellular phone nito, para may tawagan at naglakad patungo sa dulo ng bangka. I bit down my bottom lip, agad akong nakaramdam ng guilt sa nasabi ko. Alam kong mali ang sisihin ko siya sa nangyari, pero dala lang ng matinding takot kaya ko iyon nagawa. Sinulyapan ko itong muli na may kausap pa rin sa kanyang aparato, at bahagya pang hinahaplos ang batok. Gab spun around and met my gaze. His brows pushed together as he continued to stare at me. Hindi ko mapigil ang mapasinghap, kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin, at sinalubong ang unti-unting paglakas ng hangin. Tiyak kong malayo pa ang sinasabi nitong isla, na dapat naming pupuntahan, maging ang pinanggalingan naming isla, ay tila hindi ko na matano. Unti-unti na ring nagiging kahel ang langit, at ang ulap ay nag-iiwan ng bahid sa nagbabadyang pagdilim. Alright, just do what I say, basta hihintayin ko ang sundo dito. I shifted on my seat matapos kong marinig ang sinabi nito, at ang mga yabag nitong palapit sa akin. I forced myself to look straight ahead, but I could see out of the corner of my eyes, how hard he was staring at me. Lumunok ako para tanggalin ang bar sa aking lalamunan. But what he did next was completely blown me away. And my bottom lip was split open. I held my breath as I lifted my eyes. Muli kong ginawaran ng lunok ang tuyo kong lalamunan, habang pinanunod itong isa-isang hinuhubad ang suot na damit, at ang tanging natira lamang dito sa bandang huli ay ang kanyang boxer short. Oh Lord! This man is absurdly gorgeous. He stood tall with 5 o'clock shadow glorifying his muscular body. Napakapit ako ng mahigpit mula sa pagkakaupo, habang pinagmamasdan kung paano gumalaw ang mga muscle nito sa katawan, sa simple lamang na pagkilos. He laced his fingers together. And stretched his arm forwardly. Lumingon ito sa akin. I felt my heart pounding and my mouth hits my chest big time. I made a face and looked away. Ngunit hindi ko mapigil ang ibalik agad ang tingin dito. The wind blew his dark hair, and he took desperately step forward. What are you doing? I asked him confusingly. Muli ko ding tinikom ang mga labi ko, dahil halata namang gusto niyang tumalon sa dagat. His jaw hardened and it took a while before he answered. I already called my staff. Parating na ang mga yun any moment now. I gasped, crossed my arms to cover my chest. Oh well, hindi naman. Yun ang hinahanap kong sagot. Pero dahil sa sinabi niya ay medyo gumaan ang pakiramdam ko. Babuka pa sana ang labi ko, para may sabihin ng bigla na itong tumalon sa tubig. My mouth opened in surprise, bigla akong binalot ng kakaibang kaba sa biglaan nitong pagtalon. Gab! Tumayo ako at dinungaw ito mula sa bangka. My heart was pumping crazily against my chest. Kung ano-anong negatibong bagay ang agad na pumasok sa isip ko, habang hinihintay itong umahan. Oh God! I took a deep calming breath. Ngunit hindi ko maitatanging natatakot ako sa ginawa nito.
Paano kung maulit muli ang nangyari sa kanya noon? What if mawala itong muli sakin? No, it can't be happening. Sunod-sunod ang pag-iling ko, William. Sigaw ko. My body was shaken violently, and my tears gathered at the corner of my eyes. Dahil wala pa ring indikasyon na lulutang ito, ay sinimulan ko ng haborin ang suot kong dress. Pinuno ko ng hangin ang dibdib ko, habang nakatayo sa nguso ng bangka. Ramdam ko ang pangangatag ng dalawa kong tuhod, dahil sa pagdampi ng maalat na hangin sa balat ko, William. Patuloy kong sigaw, umaasang maririnig niya ang tawag ko. Pumikit ako at umusal ng dasal, bago suungin ang malakas na alon. Gab! Sigaw ko. Ngunit walang indikasyon na aahon ito, mula sa nagwawalang alon. Sa ilang beses kong pagsisad, ay hindi ko kayang magtagal sa ilalim. Lumakas na kasi ang alon, dahil sa paghihip ng malakas na hangin. William! Malakas kong sigaw. I seemed to have lost my voice. Hindi ko alam kung ilang beses ko bang tinawag ang pangalan nito, gamit ang namamaos kong boses. Nagsimula na ring pam-attack ang mga luha ko, habang nakakapit ako ng mahigpit sa nguso ng bangka, gustuhin ko mang umahan na, ay hindi ko magawa. My body went rigid and my legs were cramping so badly. No. I shake my head, you can't do this to me, William. I cried. William. I shouted his name once again. Sa labis kong kabiglaan ay napatili ako nang umahan ito sa tabi ko. Napabitiw ako sa bangka, dahilan ng paglubog ko sa tubig. Ngunit bago ko pa magawa iyon ay yamakap na sakin ang malalaki nitong braso. His arm make his way to my waistline, habang ang isa nito kamay ay hila ang palapulsohan ko. Dahil sa galit ko ay tinulak ko ito ng malakas, ngunit hindi man lamang ito natinag. Mas humigpit pa nga ang yakap nito sakin, dahilan upang magdikit ang aming basang katawan. What is wrong with you? Gusto mo ba magpakamatay ha? I scolded. His dark brown eyes are filled with anger. Why are you even down here? Tell me. He fired back. His voice sent chill down my spine. Kasabay nito ang panginginig ng labi ko. I was just trying to save you. I said under my warm breath. Buo ang loob na takasan ito, ngunit hindi niya ako hinahayaan. He leaned his head down and looked intently to my parted lips. Pero hindi ang pangalan ko ang naririnig kong sinisigaw mo kanina, he said softly. His fingers caressed my skin slowly, making me draw in a sharp breath. And what makes you assume that? I trailed off and trying my very best to look away. Nagtiimbagang ito. Sa ilang paggalaw lamang niya, ay naisandal niya ako sa likod ng bangka. Hawak pa rin ito ng mahigpit ang bewang ko, habang ang isang kamay ay kumukuha ng lakas sa bangka. Stop being so difficult, Alora, he said huskily. That deep and familiar voice makes my heart pounding fast. He presses his body on mine. His hot chest burned on my skin, officially invading my personal space. That name. You've been calling me by that name several times. Imposibleng aksidente lang ang lahat, dahil malinaw kong naririnig kaninang tinatawag mo ako sa ibang pangalan. The dark of his eyes suddenly became intense. Words got lost in my tongue. Hindi na ako makapag-isip ng maayos, dahil sa sobrang lapit naming dalawa. His warm body pinning me against the boat. And the sounds of our breaths were crystal clear. Say it. I want to hear it from you again, he ordered me. The fire burning in his eyes caught my heart. Bigla akong nakaramdam ng takot. Takot para sa sarili ko, lalo na para dito. Hindi ko akalain na aabot kami sa puntong kailangan ko nang aminin dito ang lahat. I gasped heavily. Kung pwedeng putulan ko na lang ang hininga ko ay ginawa ko na. And the man in front of me was already did that to me. Gab, utter slowly. Pumikit ako upang hindi ko makita ang magiging reaksyon nito. An angry expletive's words filled the air. Isang malakas na suntok din ang pinakawalan nito sa tabi ko mismo. Don't play games with me, Alora, he growled. I breathed out and my chest tightened. Ramdam ko ang panggigipit niya sakin. Nakakadarang ang pagdaiti ng dibdib at braso ko sa matipuno nitong katawan. Ang mga kamay kong kanina'y handa itong itulak, ay tila nawala na ng lakas ngayon.
Please let me go, Gab pleaded. Nakita ko kung paano nanigas ang bagang nito sa pagmamatigas ko. There must be something in you. Just say it. Tila umalangaw sa buong paligid ang boses nito. William the First said breathlessly. Ramdam ko ang panginginig ng labi ko pagkatapos. I emit a tiny gasp, when I note the familiar glazing over in his eyes. He's speechless. Sandaling katahimikan ang namutawi sa pagitan namin. A wave of cold swept over me. Niyakap ko ng mabilis ang sarili ko, para pigilan ang panginginig ng katawan. I take a deep breath and let it out hard. Kinuha ko ang pagkakataon na iyon para lumayo dito. I shove on his chest and forcing him to lean back. Subalit tila lastiko akong bumalik sa kanyang mga bisig. His eyes beyond wild now. Hindi ko na mabasa kung ano ang tumatakbo sa isip nito ngayon. Say it again. His voice is now softer and gentle. Napalunok ako, my heart is pumping hard against my chest. Hindi ko na sana gusto pang ulitin ang sinabi kong iyon, dahil alam kong may kaakibat itong malaking problema. But my plump lips split open. William, I say it louder and clearer, despite it sounding like I'm on the verge of crying. He cursed sharply. He clasped my both cheeks aggressively, and he kissed me hungrily and desperately. Bigla akong napakapit sa balikat nito, at humawak dito ng mahigpit na parang doon lamang pwedeng makakuha ng lakas. He assaults my senses with pleasure, slicing my tremble lips with his unforgiving mouth. I'm whisper uncontrollably, hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob, para gantihan ang mapusok nitong paghalik. He remains wild and deepens our kiss. Expertly parts my lips with his tongue, slipping it inside my mouth. His hands on my skin made me tingle all over my body, and the feeling that came over me was indescribable. I can't help but move my hips upwards, and wrap it around his mid-torso. Hindi ko maikakailang ramdam ko ang paghuhumanding nito sa akin. Hindi ko ramdam ang lamig ng tubig at ang tuyong hanging humahampas sa balat ko. Dahil mas nakakadarang ang bawat paghaplos niya sa akin. His lips travel along my neck and my collarbone. I already pantang, my muscles quivering with so much intense. And then he claimed my mouth in a hungry, seductive way. Tila ayaw akong bigyan ng pagkakataong magprotesta. He cursed as he tears his mouth from mine. Yumukod ito para salubungin ang pagtitig ko. Kahit nandoon ang intensidad sa mga mata at pag-igting ng panga, he still looked as handsome as ever. His unruly hair was a mess, that gave him enough lusciously hot appeal even he scowling at me. My face felt hot and fearful. I seriously can't believe that this is happening. Paano nito nagawang halikan ako sa kabila ng lahat? You are truly something else. His voice reflects mine, watching me closely. And I'm erotically hot. You were the girl in my dream, each and every night. His voice was deep and smooth, making my pulse racing. It's you, Alora, usal nito sa mas mababang boses. Umapaw ang damdamin ko sa mga narinig. Hindi ko magawang tapatan ang lahat ng kanyang sinabi. I soak up his words for a bit second. Completely infatuated by his forthcoming as if I was floating on a cloud. He leans forward and kissed me gently, but this kiss is one short-lived. I heard him mutter a curse under his breath, dahil sa malakas na tunog ng bangkang palapit. Tila nais magprotesta ng puso ko sa mabilisan nitong paglayo. His gaze flicked down on me, and softly caressed my cold blush cheeks. Let's continue this. In my bed, he said huskily.